To ganito action ni Congressman Libiste, how do you think these actions are affecting the narrative that he is an anti-corruption crusader? Tapos diba, pag tinignan mo, mukha siyang guy next door, mukhang hindi makabasag pinggan. Paano mo siya ibabangga dun sa imahe na nakikita doon sa lumalabas sa report na puwersahan kumuha siya ng mga dokumento? Well, to be fair naman po kay Congressman Libiste, syempre I would want to think na he is doing it out of zeal, no, and out of yung pong kagustuhan po niya talaga na, well, to get at the truth, no. Pero syempre, there are particular details also din po kasi on how he has been going about the disclosures of the documents that puts it into question, di ba? So ibang bagay rin 'yon, no. So for example, yung mga disclosures na ginawa niya, and I don't wanna talk about it as much kasi napag-usapan na natin yan previously, pero marami ho talagang mga inaccuracies doon po sa disclosures which emanate supposedly from the files that he had gotten. So let's not talk about myself and on the incident on myself. Pero for example, yung pong mga pagkakapangalan ho doon sa listahan, for example, ng Cabral files ng mga patay na ng mga kongresista, no? So maraming mga halimbawa diyan yung Palawan sa Salvamek, Hagedorn, Panotes ng Camarines Norte, mga namatay na ho yun. So ang basic question sa kanya, sa papaanong paraan ho nakapag-insert ng mga proyekto for 2025 yung pong mga patay na pong mga kongresista. And if I recall, meron ho siyang paliwanag today. Ang paliwanag ho niya ay dapat itanong sa DPWH yung pong bagay na yan. Kasi file naman daw po ng DPWH yung pong bagay na yan. Pero I think that is a problematic response kasi the disclosure was made not by DPWH, no? It was made by Congressman Leviste himself. So ibig sabihin, dapat when that disclosure was made, dapat malinaw na ho yung pong mga exceptions, for example, sa ganito pong mga personalidad. Ano yung paliwanag? Bakit sila nandun kahit patay na sila? Hindi ba? I think merong basic expectation yung pong publiko na pagka naglabas ka ng mga papeles, naglabas ka man ng dokumento, meron kang paliwanag sa bawat bahagi nito pong mga disclosures po nito. Yun yung una. Pero pangalawa, katulad nung sinabi ko, nagbibigay din siya ng mga impormasyon na hindi totoo eh. Hindi ba? Like yung sa akin na meron daw ako insertions pero when in fact, wala naman pala talaga. Yun sa inyo, no? Sige, just for the record. Kasi pwedeng lumalabas doon. Di ba, kinorek niya yan or fine-tune niya yung message niya last time. Sinabi niya, hindi, he was not referring to you. He was referring to your party list organization. Pero for the record, meron ba kayo o walang insertion sa 2025 budget? Alam ko walang insertions po eh. Kasi supposedly mga insertions, BICAM insertions po yan eh. Actually, napaghahalo-halo na nga niya yung mga definition of terms eh. Napaghahalo niya ibig sabihin insertion, napaghahalo niya ibig sabihin amendment, napaghahalo niya ibig sabihin ng mga proposals, no? At napaghahalo din niya actually kung aling bahagi ho ba nagpasok, whether sa NEP ba yan, o sa BICAM ba yan, or sa HGAB ba yan. So, kumbaga, that level of particularity, very critical ho yun dun sa truth-telling eh. Hindi ba? Parang we cannot afford to not be precise kasi talagang reputations po are at stake here, no? So, alam ba, marami ng mga kongresista ang pinapaliwanag ho nila, wala kaming insertions kasi paano sila makapag-insert? Hindi naman sila bahagi ng BICAM, di ba? May mga nagsasabi naman na, hindi, nag-propose talaga ako. Pero tapos na yun at the level of the proposal. Kung pumasok man yan sa NEP, o di salamat. May mga ganun mga So, kumbaga, meron hong specific nuancing na dapat hong ginagawa yung pong mga nag-disclose ng ganito pong may impormasyon. Kasi pagkahuwala, parang irresponsible disclosure po yun eh. And we should not expect yung pong mga tao pong napapangalanan, na sa kanila po yung burden ng pong pagpapaliwanag. Actually, pagka sa ganyang disclosures, ang burden ng pagpapaliwanag, katulad sa kahit anong bagay, doon po sa nag-aakusa. Doon sa nag-disclose at the very least, no? Kumbaga hindi ka pwedeng ano yan parang, hindi, whistleblower lang ako. Nilabas ko lang lahat ng mga dokumento at saka mga data. Kayo na bahala. Hindi pwedeng ganon. Especially, hindi siya ino-authenticate ng ng DPWH, diba? They're distancing themselves from the information coming from Congressman Libiste. Yung sa paliwanag lang talaga doon sa mga patay na kongresista,
na sinasabi niya halimbawa na, hindi, dapat yung DPWH yung magpaliwanag po dyan. Tingin ko very irresponsible yun kasi ang totoo, yung listahan kay Congressman Levis nang galing eh. Hindi ba? Ibig sabihin, even assuming na, sige, official DPWH file yan, Cabral file talaga yan, pero the first shot was made not by DPWH, but by Congressman Leviste himself. So ibig sabihin, at the very least, meron siyang bit-bit na paliwanag bakit kaya nakalagay doon yung mga pangalan po ng mga patay na kongresista. Di ba? No. Tsaka maganda rito siguro, no, tutukan talaga yung allocables, no? Kasi yun ang very questionable system. And number 2, meron bang na morsyento, na komisyon, na kongresista, o iba pang opisyal ng gobyerno doon sa sistema na yun? Kasi yun naman puro tulo yan, di ba? Tama ka. Actually, umatras din siya doon eh. Kasi originally, talagang tainted with malice, halimbawa yung supposedly pagkakalagay mo pa lang sa proponents list eh. Kaya nga parang for example, when he was being challenged, ang talagang una niya sinasabi, no, Bicol Saro, even yung clarification niya, had an insertion. Pero I think after a day, ang paliwanag na niya, hindi naman lahat ng mga proposals na nandun ay masama. Di ba? Meron siyang ganun pag-atras eh. Diyan po sa bagay na yan. And totoo din naman. Totoo naman ho, ang laging pinag-usapan dyan, ano ba yung nangyari sa proyekto? Nagkaroon ba ng ghost project dyan? Nagkaroon ba ng kickback dyan? Naging substandard ba yan? O fully and correctly implemented ba yung pong mga proyekto na yan? At nakinabang ba yung tao? Yun ang talaga hong mga very important question. So, kumbaga, hindi ho pwede na ang presentation ho natin na, hindi, nasa listahan ka. At dahil nasa listahan ka, parang may problema ka. Parang kumita ka. Kaya nga, I think meron talaga impression bigla yung mga tao na, yung mga congressman sa mga distrito, paldo. Kasi tignan mo naman, meron siyang 1 billion. No? Tignan mo naman yung listahan, no? Meron siyang 2 billion. Tignan mo yung listahan, may 3 billion. So parang, ang dating tuloy, parang pinera yung 3 billion. Hindi ba? When in fact, yun po ay supposedly para sa mga proyekto pong ipinapatupad for 2025. How do you think this disclosure by your colleague is affecting the overall push for accountability dito sa flood control scandal? Kasi ganito yan, no? Yung dokumento na yan, supposedly, ang sisilip dyan, di ba, DPWH, and of course, yung ombudsman. Pero nilabas siya sa publiko eh. Kumbaga, meron siyang dalawang tracks, no? Yung legal, yung pagpapanagot legally, tapos yung isa political. How do you think the political track is affecting the other one? Well, syempre, ang problema dyan, napuput talaga into a defensive yung pong mga kongresista na pangalan. Pero ang problema kasi doon, lahat ko ng distrito naman na pangalanan kasi nga it is a district allocation eh. Hindi ba? Pero again, kailangan natin magkaroon ng refocusing on the matter. I think what matters to the public is what are the types of projects that had been implemented? Are they based on need? Were they actually implemented? Were they ghosts and substandard? Or kung ano pa man. So kumbaga, kailangan ho talaga na matilad-tilad din ho natin yung actual na mga listahan. Nito po nga mga proyektong ito. Nga pala ko, sakaling mapatunayan na talagang purisahang nanguha o nambuli pa itong si Congressman Leviste to get the documents, ano yung mga pwedeng parusa sa kanya sa ethics? I think at the very least, iba-iba naman ho, no? So, syempre pwedeng may reprimand, merong suspension na pinag-uusapan din. So, pwede yung dalawang bagay po na yun. I don't wanna syempre prejudge, no? And unahan po yung ethics committee. Wala pa nga complaint itself. Pero yan po yung mga typical na mga penalties po na pwede. So, reprimand or suspension. Lastly, Kong, nakikita ko sa social media talagang engaged ka sa bardagulan dito sa mga trolls and critics mo, no? Are you basically, tawag dito, are you getting affected by this? Medyo very, very personal, no? Yung kanilang mga banat. Pero nakikita ko parang binabato mo sa kanila pabalik eh. Oo, okay lang naman tayo dyan sa mga troll attacks. Hindi naman tayo masyadong nababother. Lalo tigit magdebate lang tayo. Ang totoo naman, the harder the troll attacks are, I guess, it means na talaga yung mensahe natin ay talaga pong dumudurog doon sa mensahe ng iba. No? So,
ano naman ho natin yan barometer ho natin yan kung, kasi syempre, ba't ka naman papansinin kung hindi sila nasasaktan? Di ba? Mm. So, tuloy lang. And syempre, dahil bagong taon, abangan ang 2026. Tingin ko wala namang magbabago sa 2025 at sa 2026.